Jovan's POV. Nang makarating sa warehouse, agad kong binarada ang kotse sa madilim na bahagi nito. Kinuha ko sa backseat ang maliit na touchy case kung saan nakalagay ang itim kong maskara. Isang ngisi ang sumilay sa aking labi na mapagmasdan ng aking maskara. It's been a while since I wore you. Mahina kong usal bago sinuot ang maskara saka bumaba sa kotse. No one has ever seen my face in the underground, except for my family, Mark and Liam. Sila lang ang natatanging nakakakilala sa akin. Sila lang din ang napagkakatiwalaan ko. I can show my face dahil kilala ko bilang sikat na businessman sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. Isang CEO na masungit, bugnutin at puro trabaho ang inaatupag. Yun ang alam na nakakarami, pero hindi nila alam na sa likod ng sikat kong pangalan ay ang isang kinatatakutang mafia boss. Kilala ako sa underground na walang puso at walang sinasanto. Pinapatay ko ang lahat ng humaharang sa akin. Isa pa, maraming kalaban ang nasa paligid. Hanggang hindi ko pa nahanap ang mga taong pumatay sa magulang ko. Hindi ko ipapakita ang aking mukha. Sisiguraduhin ko munang mapagbabayad ko mga taong pumaslang sa aking mga magulang. Nang makapasok sa loob ng warehouse, sinalubong agad ako ni Ventura at Abad. Seryosong mga mukha nito. Ibig sabihin hindi magandang nangyari sa ibang shipment o baka may mas malala pa dun. King, finally you are here. Seryosong sambit ni Mark. What's going on? Tanong ko habang naglalakad patungo kung nasaan ang mga tauhan ko. Napakunot noon nang mapansin na nagtitipo ng mga ito sa gitna. Nasira ang planong shipment papuntang Italy, King. Napatigil ako sa paglalakad at marahas na binaningan si Liam dahil sa sinabi nito. What? Alonso Blacas again. Pinatay niya rin ang 10 sa mga tauhan natin. Seryosong sambit nito. Napakuyom ako ng kamao. That bastard again? Hindi niya talaga ako tinatantanan. Mukhang gusto talaga ng lalaking yung makita agad si Satanas. Pinupuno niya talaga ako. How did Alonso find out our shipment to Italy? Paano nakalabas yun? Hindi ba't? Napatigil ako sa sinasabi na may mapagtanto. Shit, may espiya sa grupo? Galit kong tanong bago masamang tinignan ng 2 lalaki sa aking harap. Ilang linggo lang ako hindi nakapunta sa underground at warehouse. May nakapasok na agad na espiya. Ano bang ginagawa nila? Buisit! Tumangon naman si Mark bagong inuso ang gitnang parte ng warehouse kung nasaan nagtitipon-tipon ang ibang tauhan ko. Tiimbagang akong lumapit doon. Nagbigay daan naman ng mga tauhan ko nang makitang papalapit ako. Isang lalaking duguan habang nakayuko at nakaluhod ang aking nabungaran. Mariin kong naiko yung mga aking kamao habang nakatitig sa lalaki. How did you know he was a spy, Liam? Malamig kong tanong habang nakatitig pa rin sa lalaki sa aking harap. Nanginginig ako sa galit dahil naisaan na naman ako ni Alonso. Ang isa sa pinakamahalagang shipment pa talagang nadali nila. You pay for this, Leon Alonso. Namumuro ka na sa akin. 4 of him in your office. May kausap sa telepono at daladalang USB. Mukhang kinuha niya lahat ng impormasyon natin about sa shipment and transactions ngayong buwan at sa susunod na buwan. 4 ng mga yan ang 3 umuwi na. Siya na lang ang naiwan at nahuli. But don't worry, King. Napagsalita na namin ang gagong yan at tinuro niya na kung saan nakatirang iba pa niyang kasama. Kami na ni Dos ang bahala sa kanila. Buti na lang alam na nila kung nasan yung isang spy. Ako nang bahala sa natitira pang 3 pero bago yun, itong lalaking nasa harap kong magbabayad. I pulled the gun from Liam. Nagbulat naman ito pero hindi nagsalita. I walked slowly to that bastard. Naging tahimik ang paligid at ang yabag ko lang ang maririnig sa buong paligid. Nahihirapan namang mag-angat ng tingin sa akin ng lalaki. King, hirap at nanginginig ang boses sa tawag niya sa akin. Yeah, that's right, asshole. Matakot ka. Isang nakakatakot na ngising gumuhit sa aking mga labi habang nanilisik ang mga matang nakatingin sa bastardong espiya. Alam niyo naman sigurong ginagawa ko sa mga espiya o traidor sa grupo ko. Malamig kong sambit sabay tutok ng baril sa kanyang noo. Any last word, bastard? King, wag mo akong patayin. Parang awa mo na. Sasabihin ko lahat ng nalalaman ko sa grupo ni Leon Alonso. Basta wag mo lang akong patayin. Nagmamakaawa ako. Mas lalo akong napangisi.
Seeing people who are afraid of me makes my blood alive and happy. Really Matigas kong sambit at mas diniinan ng baril sa kanyang noo. Oo, sasabihin ko lahat kung anong itatanong mo. Sasagutin ko basta huwag mo lang ako patayin. Pwede mo ako maging espiya sa kabila. Nanginginig na sambit nito. Aha, at paano ako makakasigurado sa sinasabi mo? Maniwala ka sa akin. Gagawin ko lahat para makabawi sa'yo. Kukunin ko rin ang mga impormasyon sa... Hindi ko na pinatapos ang kanyang sinasabi at kinalabit ang gatilyo ng baril. Tumalsik ang dugo nito sa aking suot na suit. Galing na sa kanyang sariling bibig na kumukuha nga sila ng impormasyon sa grupo. Tanga! Not me, bastard! I don't give a second chance to people who spy and traitors. Nanggigigil kong sambit. Tahimik pa rin ang paligid na humarap ako sa kanilang lahat. Kitang-kita sa aking mga mata ang galit. Mas magandang makita nila kung paano nga ba talaga magalit ang isang katulad ko. You all saw what happened. Malaman ko pa ulit na may traidor at espiya sa grupo ko. Hindi lang yan ang mangyayari sa inyo. Huwag niyo akong gagaguhin dahil hindi niyo magugustuhan ang magagawa ko. Makikita niyo kung gaano ako katimonyo. Mariin na sambit ko sa kanila. Hinagis ko ang baril sa kung saan bago naglakad patungo sa aking opisina. Ngayon na lang ulit ako pumatay. Wala sana akong balak tapusin ang buhay ng lalaki. Pero ang galit na nararamdaman ko ay nangingibabaw. Hindi ko matanggap na naisahan na naman ako ng isa sa pinakamortal kong kaaway. Isa pa gusto kong ipakita sa lahat kung anong mangyayari sa kanila. Oras na suwayin o traidorin nila ako. Tell me, where is the three spy? Where are they now? Malamig kong tanong habang naglalakad. Sumunod sa akin si Mark at Liam. Nasa BGC sila sa isang sikat na kondo doon. Sagot naman ni Liam. Are you sure na nandun sila ngayon? Yes, King. May pinapunta akong tauhan natin doon at nagmamanman. Tumangon naman ako. Kami nang bahala sa kanila, King, said ni Mark. No, I'll take care of them. You two will do something else. I want you to send the dead body of that man to Alonzo. But King, hindi mo. Binalingan ko si Mark at masamang tiningnan. Don't try to stop me. Magsalita ka pa ulit, sa'yo ko ibabaling ang galit ko. Hindi naman ito nagsalita pa hanggang sa makarating na kami sa opisina ko. Agad kong hinubad ang suit na suit at dumiretso sa secret room para magpalit ng damit. Paglabas ko, lumapit agad ako kay Mark na abala sa kanyang cellphone at nilad ang isa kong palad. Nagtataka naman itong nag-angat ng tingin sa akin. Ha? Ano yun, King? Bakit mo nilalahad ang kamay mo? Anong hinihingi mo? Nagtataka niyang tanong. Give me the key of your big bike, utos ko. Namilog naman ang mga mata nito sa aking sinambit. Alam kong big bike ang gamit niya papunta rito sa warehouse dahil napansin ko yun kanina sa entrance nakaparada. Ito lang naman ang mahilig magdala ng big bike kapag napunta sa warehouse o underground. What? King naman, wag yung bago kong baby. Kakabili ko lang nun kanina eh. Sinamaan ko siya ng tingin. Ibibigay mong susi o pasasabugin ko ang big bike mo. Namutla naman siya. Minsan talaga hindi ko alam kung paano napasama sa grupo kong lalaking to. Nagseseryoso lang kapag may labanan o hindi kaya utos ko. Pero kalimitan, happy-go-lucky at babaero. Sabi ko nga boss, ipapahiram ko eh. Sabay kuha nito ng susi sa kanyang bulsa at inabot sa akin. King, ingatan mong baby susi ko ah. Anyway, gawin yung inutos ko and send me the details ng 3 espiya. Tatawagan ko na lang kayo sa susunod na araw para sa pagpupulong. Copy that, King. Isasend ko na lang sa'yo. Areglado, King. Tumalikod na ako at kinuha ang isang black leather jacket sa panibagong maskara ko. Manuel's point of view. Member of Dragonblood's Mafia Organization. Cheers! Malapit na natin mapabagsak ang Black Organization. Napangisi ako sa tinura ni Rob. Masaya kami dahil unti-unti na naming nagagawa ang plano. Hindi ko alam na ganun kadali makapasok sa grupo nila King. Masyado silang maluwag. Nasaan na ba si Axel? Hindi ba dapat nandito na yun? Tanong naman ni Diego. Oo nga, hindi pa ba ito tapos na makuha ang impormasyon sa opisina ni King? Ang ibang shipment at transaction ng Black Organization. Kapag nakuha namin yun ngayong gabi, tiba-tiba kami kay boss. Baka pupunta na yun. Sagot ko naman sa mga kasama bago tinungga ang alak na hawak. Nangunot ang aking noon nang maramdaman na tila lumilindol. Narinig niyo yun?
Biglang sambit ni. Nakiramdam naman kami. Nasa mataas na bahagi kami ng gusali kaya ramdam na ramdam kong lumilindol. Shit! Sabay-sabay naming sambit nang marinig ang isang malakas na pagsabog. Ano yun? Tanong ni Diego habang papalabas kami ng unit ko. Kami pa talagang tinanong mo, nagago ka? Pare-parehas tayong nasa loob. Sigaw ko kay Diego. Tang na, may sumabog ata na gasol. Komento naman ni Rob habang tumatakbo na kami sa hallway. Gago, anong gasol ang pinagsasabi mo dyan? Sunod-sunod ang mura namin na magkandabangga-bangga kami dahil sa nakakasalubong namin na tao. Puro usok na rin ang sumasalubong sa amin. Shit, bakit ngayon pa? Nakita ko isang bukas na fire exit kaya dali-dali akong tumakbo doon. Nang bumaling ako sa aking likuran, wala sa likod ko ang dalawang ugok. Mukhang nagkandaligaw-ligaw na sa pagkakataranta. Sabayan pa ng kapal ng usok na ang hirap nang makita ang paligid. Bahala na nga, sigurado naman sa parking lot ang punta ng dalawa. Mabilis akong tumakbo pababa nang makarinig na naman ng pagsabog. Shit! Hingal na hingal ako nang makarating sa 3rd floor. Shit! Sa susunod hindi na ako kukuha ng unit sa 8th floor. Nakakahingal. Pinagpatuloy ko ang pagtakbo. Halos magkanda-tali-talisod ako sa mga bumabagsak na sirang parte ng building. Pagkarating ko sa parking lot sa baba, nagtaka ako dahil wala man lang katao-tao. Nasa kabilang parking nga palang kotse ko. Buwisit, wala ko ibang nagawa kung hindi pumihit sa kabilang daan kung saan nakaparadang kotse ko. Buwisit naman, kasi ano bang nangyari bakit bigla ng pagsabog? Nagpalingalinga ako para hanapin ang dalawang ugok. Saan ba nagsuot yung dalawang yun? Ngayon pa talaga patangat-tangan dalawang yun? Tumigil muna ako ulit sa pagtakbo dahil hingal na ako. Kailangan makaalis na ako dito. Baka biglang gumuho ang building na ito at mamatay pa ako. Pinagpatuloy kong pagtakbo. Palingalinga pa rin ako sa paligid. Baka makita ko yung dalawang ugok, kaso wala talaga. Ilang minuto rin ang lumipas bago ako nakarating sa kabilang parking lot. Habol-habol ko ang aking paghinga. Nasaan yung dalawa? Takti naman no? Saan ba naglulus itong mga yun? Kinuha ko sa aking bulsang cellphone para tawagan si Rom. Kaso, bumungad sa akin ang 3 missed call ng gago. Mukhang kanina pa nila ako tinatawagan, kaso naka-silent ang phone ko kaya hindi ko narinig. Tinawagan ko sila pabalik tapos naglakad na papalapit sa kotse ko. Nangunot ang aking noo nang marinig ang ring na cellphone. Nagpalingalinga ako kaso wala namang tao sa paligid hanggang sa dumako ang tingin ko sa loob ng aking kotse. Dali-dali kong binuksan ang backseat ng sasakyan at doon bumungad sa akin ang dugoang katawan ni Rob at Diego. Bugbog sarado rin ang mga mukha nito. Shit, iba ng kutob ko rito. Sadyang pangyayari. Rob, Diego! Nanginginig na tawag ko sa dalawa habang tinatapik ang mga pisngi nito. Hindi ko alam kung patay na sila o nawala lang ng malay. Nakaramdam na ako ng takot. Ayaw ko man pero buwisit. Hindi ko maiwasan lalo pat hindi ko kilala kung sino ang kalaban. Kung sino ang may gawa sa amin nito. Wala akong nakuhang sagot sa dalawa kaya dali-dali ako lumipat sa front seat para kunin ang baril na nakatago sa gilid ng upuan ko. Nang makapa ko ng baril ay napangiti ako. Akma na sana akong lalayo na mapatigil din dahil nakaramdam ako ng presensya sa aking likuran. Shit! Napalunok ako ng ilang beses. Ang kabang nararamdaman ko ay mas lumala. Mukhang katapusan ko na ata. Kahit kinakabahan at may takot, naglakas loob pa rin akong humarap dito at gano'n na lang ang panlalamig ng buo kong katawan nang makilalang lalaking nakasuot ng maskara sa aking harapan. King, ang leader ng Black Organization. Nakatutok sa akin ang baril nito habang nalilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Buwisit, nalaman na nila. Shit, kaya pala hindi na nagparamdam si Axel. Nahuli na pala kami. Ang bobo mo, Manuel. Bakit hindi ko naisip to? Bakit hindi ko man lang nahalata? Pwede na kitang patayin gaya ng ginawa ko sa kasamahan mo. Pero hindi ko pa gagawin dahil may misyon ka pa. Malamig na sambit nito. Nagtaasan ng mga balahibo sa aking batok dahil sa narinig. Patay ng iba kong kasamahan. Humigpit ang kapit ko sa baril na hawak. Hayop ka, King. Sabihin mo to sa amo mo. Huwag niya akong gaguhin dahil hindi niya magugustuhan ang kaya kong gawin. Huwag niya ako subukan. Ibabalik ko lahat ng ginawa niya sa grupo ko. Pinatay niya mga tauhan ko. So pinatay ko din ang mga tauhan niya.
Ang swerte mo dahil hindi kita papatayin ngayon, pero huwag kang mag-alala, darating din tayo dun. Next time. Sa ngayon, ipadala mong aking mensahe sa kanya. Hindi siya magtatagumpay sa pagpapabagsak sa akin. Bago mangyari yun, I will surely go ahead of him. Malamig at seryoso niyang sambit bago ako tinalikuran at ang lakad papalayo. Ilang minuto pa ako natulala bago bumalik sa aking wisyo. Mariin kong kinuyom ang kamao ko. I will make sure you pay for what you did to my friends. Tanga ka, King. Dahil hinayaan mo pa ako mabuhay, sisiguraduhin kong mapapatay kita. Jovan's POV. I drew Venturang motor key back to him na makapasok ako sa loob ng opisina. I just came back from BGC. Before I left there, I texted Abad and Ventura for a meeting about our next transactions and shipments. Aayusin ko muna ang problema pang natitira bago bumalik sa mansyon. Gagawin ko na lahat ngayon dahil siguradong makakarating kay Grandpa ang mga nangyari ngayon. Lalo na ang kaguluhan na ginawa ko sa BGC. Sigurado matatagalan na naman akong makapuslit. Oh, wala bang thank you dyan? Hindi mo naman nagasgasan si Susie ko, King. Binigyan ko ng masamang tingin si Ventura para tumigil muna to. I'm so tired. Masyado niyang mahal na mahal ang bago niyang biling mo to. Kung tutuusin, kayang-kaya niyang bumili ng 5 o 10 ganun. So, kamusta ang lakad mo, King? What did you do with the 3 remaining spies? Seryosong tanong ni Liam na makaupo ako. Pagod na sinandal kong sarili sa swivel chair bago sinagot ang tanong nito. I killed the 2. I left the one that was quiet close to Alonso to deliver my message. Pagod na sagot ko, sabay naman na tumango ang dalawa. Umayos na ako ng upo at pinagsaklop ang mga kamay. Seryoso kong tinignan ng dalawa. Any updates in other shipments? The right destination? O naharangan pa rin ng grupo ni Alonso? I want to make sure na okay ang ibang shipment. Malaking kawalan sa amin kung sakaling sabay-sabay papalpakan lahat. Don't worry, King, the other shipments are good. Ang sa Italia lang ang naharangan ng grupo ni Alonso. Tumangutango naman ako sa sagot ni Liam. Kinuha ko naman ng folder na nakalatag sa lamesa at binasang susunod na shipment. Our next shipment is in Japan. Make sure na hindi mabubulilyaso ang pagpapadala ng mga baril. Malaking halagang binayad sa atin ni Mr. Tamagotchi. Seryosong biling ko sa dalawa. Isa si Mr. Tamagotchi sa mga pinadadalan namin ng iba't ibang klaseng armas. Malaki ito kung magbayad at siguradong mapagkakatiwalaan. Hindi kami nito binibigo. Copy that, King. Kami nang bahala dun. Sisiguraduhin namin na hindi na mabubulilyaso katulad ng nangyari sa shipment sa Italia. Sagot naman ni Mark. Good. Our mission starting tonight is recover the amount that we have lost. Dapat mabalik sa atin ng triple ang lahat. Yes, King. Sabay sagot ng dalawa. Muli ako sumanda sa swivel chair bago seryosong tinignan ng mga ito. About the Dragon Blood Organization, alamin niyo mga susunod din na shipment at transaction. This time, tayo naman ang kikilos para sirain ang lahat ng shipment nila. Kukunin din natin ang mga kargamentong ipapadala nila sa kung saan. Sisiguraduhin kong babagsak ang grupo ni Alonso. Seryoso at mariin kong sambit na siyang kinangisi ng dalawa. Kami nang bahala, King. Isasend ko kaagad sa iyong details kapag natigil si Liam sa sinasabing tumunog na cellphone nitong nasa ibabaw ng lamesa. Tumingin siya sa akin. Si Frank, King. Tumango naman ako, tiniyaan siyang sagutin ng tawag. Baka importante. Yes, Frank. We have a meeting now with King. Tumahimik si Abad at nakinig sa sinasabi ng nasa kabilang linya. Maya-maya pa'y namilog ang mga mata nito. Ano? Nasaan kayo ngayon? Nangunot ang noo ko. Alright, copy that. Ako nang bahalang magsabi sa kanya. Oo, i-update mo ako sa sitwasyon dyan. Sige, bye. Matapos makausap ni Liam si Frank, seryoso niya akong binalingan. Taintim lang ako nakatingin sa kanya, tinintay ang sasabihin nito. King, may masamang balita. Natimbangan ng mga parak ang mga epektos natin na papunta sa Zambales. Ngayon lang. Uminit ang ulo ko sa aking narinig. Ano? Paano namang nangyari yun? Hindi ba't may kinausap na kayong pulis tungkol dito? Ano na naman to, Abad at Ventura? Sa inyo ko pinatrabahon tungkol sa epektos? Yeah, may nakausap na kami kaso biglang bumaligtad. Mukhang may kinalaman na naman si Leon Alonso dito, King. That bastard. Wala pang ilang oras nakagawa na siya agad ng hakbang. Anong sabi ni Frank? Anong kalagayan nila doon? Nahuli ba sila?
Hindi pwedeng may mahuli sa mga inaasahan kong tauhan. Isa si Frank sa magagaling. Don't worry, hindi sila nahuli pero ang truck na naglalaman ng epektos natin at ang driver ang nakuha ng mga pulis. Nakahalata sila Frank kaya nakaiwas kaagad sila. Nakahinga ako ng maluwag, at least hindi nahuli ang mga tauhan ko. Sa susunod na araw na tayo mag-usap, you two need to go to Frank and get our truck back and get it from the police. And about that bastard police you talk about, you know what to do to him. Seryoso at malamig kong sambit sa kanila. Alright, I'll take care of it. Now go. Tulungan niyo sila Frank. Tawagan niyo ako kung ano nangyari doon. Copy King. Sabay silang tumayo. Tatalikod na sana si Mark nang tumigil ito, tarapin ako ulit. How about you King? Aren't you going home? Tanong niya. Don't mind me, magpapahinga lang ako saglit. Uuwi rin ako mamaya-maya. For sure, galit na si old man. Tumangon naman ito. Sige boss, ingat kayo sa pag-uwi. Nang makalabas sila Liam at maiwan ako, I clenched my fist because of anger. Binaliwala ni Alonso ang pagbabanta ko. Ngayon, hintayin niya ang paghihiganti ko. Hindi talaga siya nagpapatalo. Well, let's see. Because of him, bumagsak ang sales at pasok ng pera sa account ko. Maraming mafia lord ang umatras sa pagbili sa amin ng epektos at mga kargamento dahil lahat inagaw nito at kinausap. Tumayo ako at pumunta sa kabilang side ng opisina ko para magsalin ng alak sa baso. Kumuha rin ako ng isang stick ng sigarilyo. I need this para kumalma ko. Sunod-sunod ang kamalasan ng grupo ngayon dahil kay Alonso. Humitit ako sa kabinugang usok. Naglakad ako patungo sa bintana at pinagmasdan ng mga sasakyan na dumaraan. I need a plan. Hindi na ako pwedeng manahimik. Kailangan ko ng kumilos at mapabagsak si Leon Alonso. Siya ang sumisira sa lahat ng plano ko. Inisang tungga kong alak na kinuha bago nagpasya na umuwi na. Kailangan ko pang ihanda ang sarili sa sermon ni Grandpa. Alexa's Points of View. Kanina pa ako hindi mapakali sa aking kinahigaan. Mula kanina na makauwi ako at maihatid ni Jovan, hindi na ako mapakali. Gabi na at natapos ko na lahat ng gawain sa mansyon pero hindi pa nakakauwi si Jovan. Nasaan kayang lalaking yun? Grabe naman ang kanyang lakad, inabot na ng gabi. Sa huli, mas pinili ko na tumayo na lang at magpahangin sa gazebo dahil hindi pa rin talaga ako makatulog. Magmumuni-muni muna ako. Kumuha ako ng jacket sa cabinet bago maingat na lumabas ng kwarto at bumaba. Malamig na simoy ng hangin na sumalubong sa akin nang makalabas. Dumiretso ako sa gazebo at tahimik na naupo doon. Sobrang tahimik na ng paligid. Nakapatay na rin ang ilaw sa buong mansyon. Sumandal ako sa kinuupuan at tumingala sa kalangitan. Napakaganda ng ulap, napakaraming bituin. Ang sarap magmuni-muni kapag ganito katahimik ang paligid. Makakapag-relax ka talaga. Ilang minuto akong nasa ganong ayos na makarinig ng tunog ng kotse. Napabalikwas ako ng upo. Sigurado akong si Jovan yun. Tumayo agad ako at nailakad patungo sa mansyon. Nagtago ako sa isang gilid para antabayanan ang pagpasok ni Jovan. Gusto ko lang makasigurado na okay siya. Saka tatanungin ko na rin kung anong oras kami papasok bukas. Isang ngiting sumilay sa aking labi nang bumukas ang main door at niluwanon ang lalaking kanina ko pa hinihintay. Lalabas na sana ako sa pinagtataguan ko para salubungin siya nang biglang bumukas sa mga ilaw. Nagulat ako at napabalik sa aking pinagtataguan. Dumako ang aking tingin sa sala kung saan nakatayo si Lolo. Hala, gising pa palang matanda. Tila hinihintay din ang apo niya. Siguro nag-aalala rin ito dahil ginabi na ang, "What did you do again? Ano naman itong mga nabalitaan ko? Hindi ba't pinagsabihan na kita na huwag ka munang pupunta sa warehouse?" Galit na bulyaw na matanda sa kanyang apo. Napalunok naman ako dahil ngayon ko lang nakitang ganito kagalit si Lolo. Hala, anong ginawa ni Jovan at ganito kagalit ang lolo niya? Tsk, can you please lower your voice, old man? Tulog na mga tao. Let's talk tomorrow. I'm tired. Mahinahong sagot ni Jovan bago humakbang patungo sa hagdan. Stop, we're not done talking. I've been waiting for you mula kanina. Now answer my question. What did you do this time? Nanggagalaiti na sigaw ni Lolo. Kahit nasa malayo ako, kitang-kita ang naglalabasan na ugat sa noon nito. Tumigil naman si Jovan at pagod na hinarap ang kanyang lolo. May mga ginawa lang ako importante. May mga tinapos para wala maging problema. Don't worry, I left for a reason and I'm sure you already knew that, right?
So please, I'm tired. Bukas mo na lang ako sermonan. Matapos sabihin ni Jovan ang mga katagang yon, ay tumalikod na ito at pinagpatuloy ang paglalakad. Akala ko tapos na't hindi na magsasalita si Lolo. Pero nagkamali ako. Mas nagalit pang matanda at mas tumaas ang boses. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na magpalamig ka muna at huwag gagawa ng kung ano-anong gulo. Hindi mo ba alam ang nangyari kanina sa BGC? Ang daming taong nadamay, maraming taong nasaktan. Why don't you think before you make a move? Ganyan ka na ba talaga? Nalaki ang mga mata ko na makitang napahawak sa kanyang dibdib si Lolo. Pati si Jovan na dire-diretso lang sa pag-akit ng hagdan ay napatigil at gulat nilingon ng kanyang lolo. Lolo! Grandpa! Sabay namin sigaw ni Jovan bago parehas na tumakbo sa matanda nang bumagsak ito. Ano kayang mangyayari kay Lolo ngayong tila inatake ito dahil sa galit sa kanyang apo? Sino kaya si Leon Alonzo sa buhay ni Jovan? May kinalaman kaya ito sa pagkamatay ng mga magulang ni Jovan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.